na yung powers mo dyan kay Froilan, Bes. Iniiwan-iwan ka na lang eh. Si Olivia naman kasi may kasalanan nitong lahat eh. Kaya humanda sa akin yung babaeng yan. Ginagawa ko to para sa mga bata. Pero tuloy pa rin ang kaso ko laban sa'yo at kay Vicky. Hindi naman kita pipigilan gawin yan eh. Sa totoo lang, wala nang mas importante sa akin ngayon kundi ang mabawi yung oras na wala ko tabi ng mga anak ko. Nandiyan ka pa sa bahay nila, Olivia? Nandiyan na ba si Vicky? Nag-aalala kasi ako sa kanya eh. Bakit si Vicky? Mukhang susugod siya kay Olivia eh. Siguro naman hindi ka naman susugod dito kung malaki ang tiwala mo sa lalaking nililingkisan mo. Hayop ka! Saktan ka ba? Olivia? Yang kabit mo ang iuwi mo! Bakit parang sila na lang palagi ang kinakampihan mo? Dahil sila ang nasa tamang video mo, ubusin ang pasensya ko! Rigor, ano kaya kung umalis na lang kaya kami dito? Huwag kayong mag-alala. Pinahigpitan ko ng security dito sa village. Sigurado hindi na makakapasok ulit dito yung Vicky na yun. May isa pa akong paraan na nalalaman para tuluyan na kaming layuan ng Vicky na yun. Buti naman sinamahan mo ako, Lorna, dito sa hearing ko laban sa dalawang, alam mo na, si Froilan at si Vicky. Ay naku, oo naman ano. Alam mo naman, syempre, sabi mo may pagkasawayan. Ay naku, pag ikaw nilingkis niyan, hati-hatiin ko katawan niyan. Tatagain ko yan. Ate, Ako po muna rin. Salamat. thank you po. Kasi piskal, no? Wala pa nga. Tagal dumating. Anong oras kaya darating yung piskal dito? Buti naman sumipot kayo. As if naman may choice kami. Bakit hindi ka dito magwala? At ipakita mo yung pangil mo. Come on, Olivia. Alam naman natin na ikaw tong mahilig sa gera. Kaya sige, iyong-iyo na yung trono na yun. Tama na, Vic. Kuya Rigor, nasa korte si Mami. Kuya, anong ginagawa nila dun? May hearing sila ng daddy niyo. Kuya, do you think magkakabati pa kaya sila? Oo nga, Kuya. Alam mo, siguro magiging masaya na kami ulit pag nabuo yung family namin. Hindi ko na kayo papaasahin, ha? Pero alam niyo naman siguro, may Vicky na yung daddy niyo. At may anak na sila, di ba? Teka, alam niyo ba yung address ng Vicky na yun? Hindi nasabi ni Daddy kung saan sila nakatira eh. Ganito, kapag nagkita kayo ulit ng daddy niyo, itanong niyo yung address nila, ha? Kailangan ko siyang kausapin para patahimigin niya na rin kayo. Ha? TRO? Bakit? Bakit ako magkakaroon ng temporary restraining order? Ginugulo niyo daw po si Mrs. Santos at ang mga anak niya. That's not true. Ito po talaga ang nangyari. Vicky, tapos na ang awarding ceremonies. Talo ka na sa pagiging best actress mo. Hindi binili ni Fiskal ang pagdadrama mo na santa ka. Kaya simula sa araw na ito, hindi ka na pwedeng lumapit sa akin o sa mga anak ko. Okay lang ho sa akin na magkaroon ng TRO si Vicky. Ano? Oh my God! Froilan, I can't believe na kinakampihan mo pa yung babaeng yan. Kinakasawa niya tayo. Sinaktan mo si Olivia, Vicky. Fiskal, huwag na ho natin patagalin ito. Ayoko na rin hong makipagkasundo sa kanila. Hindi ko iuurong ang kaso. Gusto kong maparusahan si Vicky at si Froilan. Hindi ako papayag na maungusan ako ng Olivia na yon. Best remember ha, may TRO ka. Paparusahan ka ng korte pag may ginawa kang hindi maganda. Kailangan ko makaisip ng paraan para mawala ang problema. Ayaw mo pa rin ba talagang tumigil? Kinakabahan na ako kasi alam na ni Froilan ngayon yung totoo. Ayoko sumabit dyan sa problema, ha?
Bes, si Rigor ulit. Ano? Buhay pa pala yung ungas na yan? Pwede ba patayin mo ang cellphone mo at huwag na huwag ka makikipag-usap sa kanya? My God, ang dami-dami na nga nating problema. Dadagdag pa yan? Hindi ko pa rin makontak si Cecil, ah. Si Victoria naman, ganun din. Hindi mo ba sila nakikita? Pinuntahan ko na po yung dati nilang address. Pero sir, matagal na po raw sila hindi nakatira doon. Tsaka may nakapagsabi na nasa abroad na daw sila. Kaya na pupunta yun si Victoria. Di bale, si Vicky Santos na lang muna ang hanapin natin. Kailangan ko yung makausap para patahimikin niya na rin yung mga bata at si Ate Olivia. Yes, sir. Bes, saan ba talaga tayo pupunta? Magpapalipas lang ng oras. At saka kailangan ko mag-isip ng solusyon sa problema ko. Ano ba? Hindi ka nag-iingat ah! Pero mo ng kotse. Oh, uy, teka, gagamitin ko yan eh. Uy, Bes, saan ka pupunta? Well, hindi ko na pala kailangan lumayo para makaisip ng kailangan kong gawin. Naalala mo ba nung sinagasaan ko si Froilan? Oo naman. Pagkatapos nun, napunta na sa akin si Froilan. Natupad na ang lahat ng pinapangarap ko. Kaya ngayon, alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin para hindi siya mawala. Kinakabahan ako dyan sa tumatakbo sa utak mo eh. Bes, ano ba yan? Nanlamig lang naman sa akin si Froilan simula na makita niya ulit si Olivia at ang mga anak nila eh. At alam ko na mababalik ang lahat sa dati. Oras na mawala sa landas namin ni Froilan na mag-iinang yon. Teka, ano ibig mo sabihin? Ano binabalak mo? Mababalik ko ang tiwala sa akin ni Froilan. At mababalik ko ang pagmamahal niya sa akin. Pero mangyayari lang yon kapag mawala na ang dumudumi sa utak niya. At mangyayari lang yon kapag mawala na sila Olivia at ang mga anak niya. Bes, huwag mo sabihin ipapapatay mo sila. I'm sorry, pero wala na akong maisip na ibang paraan para masolo ko si Froilan. Bes, over naman yun. Huwag kang ang ganyan. Oo, nagawa mo ang sagasaan noon si Froilan, pero gusto mo lang naman malungko siya eh. Wala sa plano mo yung pumatay. Kasi hindi ka naman mamamatay tao. Di ba na ngayon, Cecil? Dahil naranasan ko na kung paano makasama si Froilan. Alam ko na kapag mawala siya sa akin, mababaliw ako. Handa akong gawin ang lahat para lang protektahan ang pagsasama namin. Kailangan ko ang tulong mo. Bes, sorry ha, pero ibang usapan na kasi to eh. Natatakot ako sa ganito. Can you relax? Kung sa tingin mo sasabit ka, hindi mangyayari yon. Dahil paplanuhin natin lahat, gagawin natin lahat ng maayos at malinis. Bes, matatahimik lang ang mundo natin kapag tuluyan ang mawala sila Olivia. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Ayokong madamay dito, natatakot ako eh. Sandali. Cecil! Cecil, ano ba? Cecil, kailangan kita! Cecil! Hoy! Bumaba ka nga dyan! Cecil, bumaba ka dyan! Hayop ka! Kahit lumuhod ka pa dyan at humingi
humingi ng tawad sa akin, hindi ko iuurong ang demanda. Dahil kailangan yung pagbayaran ni Vicky ang ginawa niyong pagsira sa buhay ko. Hindi mo ko naiintindihan. Wala na tayong pag-uusapan pa. Hindi ko iuurong ang kaso. Gusto kong maparusahan si Vicky at si Froilan. Hindi na talaga mawawala ang galit mo sa akin, Olivia. Jessie, asan ang magaling mong kaibigan? Hindi ko alam eh. Froilan, may kailangan kang malaman tungkol kay Vicky. Ano kailangan malaman to kay Vicky? Cecil, ano ang kailangan ko malaman tungkol kay Vicky? Ayoko sanang sabihin sa'yo to, Froilan, kaya lang... Wala akong alam, wala akong maisip na gagawin para mapigilan siya eh. Mapigilan saan? Ano bang gagawin niya? Bakit wala pa si Mami? Tapos sabi naman ni Lola Lagring, nag-usap daw sila ni Daddy sa court. Sana bati na sila, no? Oo nga, so we can be with Daddy. Si Mami! Oo nga. Cecil, ano ba sinasabi mong gagawin ni Vicky? Ano yun? Froilan, alam mo naman kaibigan ko si Vicky, di ba? Ayoko magtraidor sa kanya. Pero hindi ko naman gusto yung mga plano niya. Vicky, it's not her. Hindi yan yung sasakyan ni Kuya Rigor na sinakyan ni Mami. Oo nga. Hi, kids! Na-miss niyo ba ang ate Vicky niyo? Bakit hindi tayo mag-play ng game? Kunyari, bad ako. Tapos papatayin ko kayo! Ang plano? Cecil, ano bang plano ang gagawin ni Vicky? Ano yun? Ano? Froilan, may binabalak na masama si Vicky kay Olivia tsaka sa mga bata. Gusto niyang patayin yung mag-iina mo. Ano pong gagawin niyo sa amin? Please don't hurt us. Sagabal kasi kayo sa buhay ko. Kaya isa-isa ko kayong i-dispatcha! Papatayin ko kayo! Cha! Cha, ano nangyari? Cha, ano nangyari? Cha, bakit na parang takot-takot ka? Ate, si Ate Vicky, papatayin niya kami ni Vicky. Pumunta siya sa amin. He's going to kill us. Cha, wala dito si Ate Vicky. Nananaginip ka lang. Don't cry na. Kuya, para kasi totoo eh. Galit na galit siya sa atin. Tapos baka pupunta siya dito, baka papatayin niya tayo. Tama na. Gustong patayin ni Vicky, si Olivia at ang mga bata? Cecil, hindi magandang biro yan. Bakit ko naman sisiraan sa'yo si Vicky, Froilan? Lito na nga ako kasi... Kaya dumiretso na ako sa'yo. Oo, sige. May kinalaman ako sa mga kasinungalingan niya dati. Pero hindi ko naman maaatim na mauwi lang lahat sa patayan. Froilan, may takot din ako sa Diyos.
man yun, hindi basta-basta makalalapit sa'yo si Vicky. Okay? Tsaka isa pa, Cha, nandito kami lahat. Hindi ka namin pababayaan, di ba? Tsaka lahat ng gates dito sa village, pinabantayan ko na. Pinalagyan ko ng maraming guards, so hindi ka dapat natatakot. Cha, hindi magkakatotoo ang panaginip mo. Tsaka hindi dapat kayo nag-aalala. May TRO nang na-issue ang korte laban kay Vicky, kaya hindi yan basta-basta makakalapit sa atin. At kung sakasakali mang makadikit yon, ako ang unang haharap sa kanya. Sisiguraduhin kong hindi matutupad ang mga binabalak ng masama sa inyo. Asan si Vicky? Baka kung ano gawin niya sa mga bata, asan siya? Froilan, hindi ko alam. Pero, please, Froilan, mangako ka. Mangako ka sa akin na hindi mo sasabihin kay Vicky to. Hindi mo sasabihin sa kanya na umamin ako sa'yo dahil Froilan, pag nalaman niya, baka ako yung pagbuntungan niya ng galit niya. Huwag kang mag-alala, wala kang babagitin sa kanya tungkol sa'yo. Ano pa ba alam mo? Cecil? Andiyan ka na ba? Froilan, parang ako muna mangako ka. Huwag mo ko ibubukin kay Vicky. Hello, Daddy? Justin, kumusta kayo dyan? May nanggugulo ba sa inyo dyan? Okay naman po kami. Bakit po, Daddy? May nangyari po ba? Tatawag na lang ulit ako sa'yo, ha? Okay. Ano, Justin? Ano sabi ng daddy mo? Tinanong lang po kasi niya, Mami, kung okay lang tayo. Tapos nagpaalam na po. Oh, gising ka pa pala. Are. Hindi ka ba talaga titigil? Vicky, ha? Gusto mo talaga mawala ako sa'yo ng tuluyan? Ha? Bakit? Ano bang ginawa ko? May masama kang bala kay Olivia at sa mga bata. Ha? Aminin mo! Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Huwag mo ang umaamad pa. Hindi ba balak kong patayin sila, Olivia, at mga bata? Pilit kong kinakalimutan ang mga panloloko mo sa akin, Vicky. Pero kapag may nangyari kila Olivia at sa mga anak ko, hindi ako makakapayag. Narinig mo ako, ha? Kailan mo balak ang plano mo? Kailan? Hindi yan totoo.
Wala naman akong balak patayin ang mga anak mo eh. Sinungaling ang nagsabi sa'yo. Sino ba na nagsabi sa'yo? Sinungaling siya. Yung tanong ko ang sagutin mo, Vicky! Wala akong balak saktan ng mga anak mo. At kung meron man, edi sana ngayon palang napahawak na sila. Bakit ba hindi mo sila tawagan? Kuya Rigor, ito po yung address ni Daddy. Binigay niya sa amin yan nung huli kami nagkita. Pero sabi niya, huwag na daw kami pupunta dyan kasi para huwag na daw namin makita si Ate Vicky. Kuya Rigor, ano ba bang gagawin niyo dyan? Gagawa ko ng paraan para magkausap kami. Para malaman ko rin lahat ng pinaplano niya. Para tigilan niya na kayo. Hindi niya na kayo guluhin, di ba? Thank you, Kuya Rigor. Ang bait mo talaga, Kuya Rigor. Kuya Rigor, alam mo, hindi na nga namin alam kung paano ka pa namin pasasalamatan eh. Baka nasa squatters pa kami ngayon kung di mo pa kami hinanap. Tapos ngayon, gusto mo pa kami protektahan kay Ate Vicky. Ano ba kayo? Hindi na kayo iba sa akin. Para ko na kayong pamilya. Alam niyo, simula nung nawala yung kapatid ko, tapos nakita ko kayo na yung pumalit sa kanya eh. Kayo na yung naging pamilya ko. Kaya hindi niyo kailangan magpasalamat sa akin dahil sinusuklian ko lang lahat ng kabutihan na ibinibigay niyo sa akin. Binabalaan kita, Vicky. Kapag may nangyari kay Olivia at sa mga bata, ikaw ang pagbibintangan ko. Ha? Sasaktan na ako, Froilan. Hindi na ako makahinga. Nasasaktan na ako! Tambak-tambak na mga atraso mo sa akin. Kapag may ginawa kang masama sa mga bata kay Olivia, sukdulan na yon. Hindi na kita mapapatawad. Naintindihan mo ako? Ha? Baka ako pa mismo makapatay sa'yo. Hindi mo ako mapipigilan sa mga plano ko kahit ano pang gawin mo, Froilan. Dapat maabutan natin ang Vicky na yun. Tanong ngayon, sir, kung haharapin ka niya. Kokornerin ko siya sa kahit anong paraan. Poprotektahan ko ang mga bata hanggang sa makakaya ko. Vicky and Shine, bakit kayo nandito sa labas? Diba sinabihan tayo ni Mami na bawal tayo lumabas dito kasi baka sumugod si Ate Vicky? Ate Faye, hindi naman po kami lalabas ng gate. Dito lang po kami maglalaro. Oo nga, ate. Dito lang kami. Kahit pa. We all know Ate Vicky naman, di ba? Kapag may gustong gawin yun, walang pinipiling lugar yun. Alam niyo, pumasok na kayo. Sige na. Shine. Sasado ko lang yung gate. Ito na yung street na hinahanap natin. Malapit na dito yung bahay siguro ni Vicky. Froilan! Hindi mo pwedeng agawin sa akin na anak ko! Akin na! Pabayaan mo na namin ang anak ko! Victoria, Rigor? ikaw nga si Vicky. Eh bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ba Vicky ang nickname ng Victoria? Hindi ako papayag. Labas na lang siya maagaw ng mga mag-iinang yon. Mamamatay muna ako bago nila maagaw sa akin ng asawa ko. Kailangan nilang mawala sa mundo to. Kailangan niyong umalis at tinutulayan niyo ngayon. Hindi ko alam kung ano pinaplano ni Vicky pero meron siyang masamang balak. Gusto ko makasigurado na safe kayo kaya kailangan tayo umalis dito ngayon din. Alam mo, mas lalo napapahamak ang mga anak ko dahil lagi mo silang sinasamahan. Naman sa akin ka pa iniwan ng mami mo. Hirap-hirap mo alagaan eh. Manang-mana ka talaga sa tatay mong si Rigor. Anong sinabi mo, Cecil?